yung Christ from beginning to end. Salamat po. Para masundan ninyo. Record na, titingnan ko nga kung hanggang saan ko pwedeng putulin kasi ano na lang kunti lang yung ano natin. Okay. Sige, pwede na lang tingnan ko kung pwedeng dito sa Gusto ko sana isang pasada lang pero tignan natin, baka makuha natin sa isang pasada. Sige. Ready na ba kayo? Sige, tapusin na natin. Sige po. Ready na, Pastor. Dali, tingnan ko na kung nasaan na yung ating... Ayan. Okay. Creation tayo, no? Chapter 5. O sige, tayo manalangin. Naling Diyos na banal, pinupuri ka namin at sinasamba. At salamat muli sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin na kami ay makapag-bulay-bulay sa iyong salita. Muli ang aming hiling, ang iyong kapatawaran sa aming isip, sa aming salita, sa aming gawa, at maging Panginoon ang paghahanda niyo sa aming mga puso't kaisipan na tanggapin ang mga salita mo, ang explanation na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So muli, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang kapurihan, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Okay. So tayo ay nasa chapter 5. Ang nakalagay dyan is creation, a garden full of God's glory. Okay, so yan. So basically, Genesis 1 and 2 ang text na hindi naman natin babasahin lahat, pero at least may mga portions yan. So ang bawat kultura, sabi nga, ay meron tinatawag na creation story. Sapagkat yung tanong kung saan nga nagmula ay ang mga bagay-bagay, okay, ay foundational yan sa almost mga tanong patungkol sa buhay. Kaya kapag may mga anak kayo na nagtatanong saan ba nagmula ang lahat, ay napakalalim na question ito. Okay? Pero sabi nga hindi dapat natin shrug off ito or sabi natin, ay anak, huwag mo na itanong yan. Okay? Basta importante ay nagsimula ang lahat. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan masagot natin yan. Okay? Ang pinaka-fundamental o basic question ng filosofiya is yung question na ganito. Why is there something rather than nothing? Bakit ba meron at hindi yung wala? So yung origins question o yung pinagmulan o pinag-umpisahan ay nangungusap sa atin, sa ating mismong pinaka-basic na paniniwala patungkol sa Diyos, sa mundo, at kung paano natin maintindihan ang ating mga sarili, ang tao specifically. So yung creation story ay talagang napaka-importante. Sila'y, sabi nga, konektado sa ano ang pinaka worldview ng isang tao. Halimbawa, mga Kristiyano, ano ang worldview nila? Ano ba ang pananaw nila? Ayan. Kasi kailangan mag-umpisa dun. Meron na tayong presupposition na tinatawag. Kasi yung iba sasabihin, ay hindi masyado kang bias. Pero hindi tayo bias kasi yun ay nasusulat sa Biblia. Okay? Gaya ng mga naturalist, sa kanila, naniniwala sila na
ang mundo ay material lang. Okay? Resulta yan ng isang impersonal na beginning. Maaring ang iba ay naniniwala doon nga sa Big Bang Theory. So sabi may sumabog at pagkatapos yan ay yun na. Nagkaroon na ng mga bagay-bagay. At nagkaroon ng evolution and so forth and so on. Okay? Kaya ang sabi nila, yung matter, okay, hindi daw created or directed by a personal God. Because sabi nga, gaya nga ng paniniwala ng mga evolutionist is walang Diyos. Basta na lang nagkaroon ng pagsabog. Yeah. So meron din mga Greeks, Hindus at Buddhists, may kani-kanila rin silang pananaw patungkol sa creation. Kaya't importante na maintindihan natin ang panimula. Okay? Sapagkat integral ito sa ating pag-iisip. Paano tayo mabuhay at paano natin tingnan ang mundo. Now, pasalamat tayo sapagkat sabi nga ang Diyos, hindi tayo iniwan sa kadiliman patungkol nga dito sa ultimate origins. Okay? Sa kanyang nireveal ang mga pangyayari. Okay? Nung pasimula. Doon pa lang sa Book of Genesis kung paano nga naumpisahan ang creation. It is the first story in the Bible's first book, which is the Book of Genesis. At foundational yan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at sa ating pananaw bilang mga Kristiyano. Kaya dito sa kwentong ito, mamimit natin ang mga main characters. Okay? Merong setting, merong ding trajectory, merong pinupunto o merong pupuntahan, may tinutumbok. Kaya't masasabi natin ang Biblia is a storyline. Okay? Merong kwento, may meta-narrative. Okay? So, umpisahan natin. Sino bang unang karakter sa Biblia na makikita nyo? Well, kung ating bubuksan ng ating Bible sa Genesis chapter 1, sabi dyan, in the beginning, God. So, God is the first character na makikita natin sa Biblia. So, meron na tayong clue na siya ang pinaka-importanting persona sa kwento. Okay? So, yung buong Bible, maraming masasabi patungkol sa Diyos. At sabi nga, ang pinakaunang linya sa Biblia ay talagang palisipan ito sa marami. Okay? Sinasabi nila, saan ba nanggaling ang Diyos? Hindi nga, ang umpisa nga ng ating verse is, in the beginning, God. Okay? Hindi sinabi kung saan nagmula ang Diyos, kundi nandun na siya. Okay? He is already there before anything else was created, whether in the heavens or in the earth. God already existed. So from creation, ating napag-alaman na ang Diyos ay hindi isang impersonal force o yung sa Star Wars, yung The Return of the Jedi, the Force be with you, na parang isa lang siyang lakas. Hindi. Siya isang personal being na meron siyang kapangyarihan at siya ay nagsasalita. At kaya nga nabuo ang buong creation is because kanya itong sinalita. Nung sinabi itong sinabi sa verse 1 in Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? So God is the creator of all things, means siya yung pinaka-source ng lahat. Having created everything, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya makikita natin every refrain diyan sa Genesis chapter 1, makikita natin yung and God said or then God said. Ayan. Ibig sabihin yan, 7 times yan sa Genesis chapter 1. Binanggit. Yung ibig sabihin, God said, let there be light. Yan. And God said, let there be. Okay? A separation between the waters from the other waters. Okay?
God said, let there be a water under the sky, at nabuo nga itong mga tubig at mga lupain at ang mga tanim. Yan. Okay? At bandang huli, sabi nga, and God said, let there be and God said, let us make man in our image, in the image of God, He created them. Okay, so ngayon. Okay? Makita rin natin sa Psalm 33 verse 6, nire-reflect dyan yung kung sino ang Diyos. Sabi nga, by the word of the Lord, the heavens were made. Their starry host by the breath of His mouth. As Creator, God is the source of all existence. Okay? He isn't created by anyone or anything. Hindi siya create. Okay? Nor is He dependent on anything else for His life. Hindi siya nakadepende kung kanino man o sa mas mataas pa sa Kanya. He has life in Himself. May buhay siya sa sarili niya. And sufficiente siya sa sarili niya. Okay? So wala siyang pangangailangan. Pag titingnan po natin yan, sabi sa Psalm 50 verse 12 to 14, sa Acts 17, 24. And God is also the source of all authority. Siyang standard ng karunungan at katotohanan. Sabi nga, yung karunungan niya, yung kaalaman niya, kumpleto at perpekto. And His word accomplishes His will. Sinasabi dyan sa Psalm 139, verse 1 to 4. O sa Isaiah 46, verse 9 to 11. And God is also the source of all morality. Kaya nga, siya nagbigay ng batas o yung law. Siya rin ang nagsabi kay Adan at kay Eva, itong aking batas para sa inyo. Ito, pwedeng kainin ng lahat. Huwag lang ang isang punong ito na nasa gitna ng hardin. Okay? His will and character are the standard of goodness, justice, and righteousness. Kaya sabi na, yung nilikha ang buong creation, sabi nga niya, it was good. Okay? At kung sakaling merong magkamali, may nagkulang, may nagkasala, siya naman nag-execute din ng hustisya. Yung mga naargabyado, siya rin ang nagbibigay ng hustisya. Ayan. So sa kanya bilang manlilikha, siya ay hiwalay sa kanyang creation. Okay? Ibig sabihin, distinct siya. Walang kahalintulad. Hindi mo pwedeng i-explain na para siyang tao na ganito, ganyan. Hindi. He is transcendent. Mas mataas kaysa sa atin. Sabi nga, kakaiba siya. Yan. The Creator is not the creation. Okay? Gaya ng sinasabi ng iba na yung Mother Earth, for example, yan daw ay Diyos. Level ng Diyos ang Mother Earth. Hindi. Creation lang yan. Okay? Creator is different. So, kailangan nating ma-distinguish yung biblical view ng realidad doon sa mga ibang mga worldview, ng ibang mga religions at mga paniniwala dito sa mundong ibabaw. For example, in Eastern religions, they are monistic. Ano ibig sabihin nun? They think of the world and God as one and the same. Na iisa lang daw ang Diyos at ang mundo. Okay? At yan nga, makikita natin yung mga religion gaya ng pantheism na ibig sabihin ang Diyos daw ay nasa lahat ng bagay. Sa punong kahoy, nasa lapis mo, nasa baso, nasa lamesa, at kung saan-saan pa. Hindi po yan ang tinutukoy natin. Though God is everywhere, He is, sabi nga, omnipresent,
Pero hindi ganun ang ating paliwanag sa ating Diyos. Okay? Though siya, sabi nga, ay separate sa atin, pero hindi siya malayo sa atin na kanyang mga nilalang, lalo na sa kanyang mga niligtas, sa kanyang mga hinirang, tayo ng mga Christian. He is present in all of His creation, pero sabi nga, siya din ay malapit sa kanyang creation. He is the God who is immanent. God is Lord over creation. And He is actively involved in it. Hindi siya yung as if parang iniwan niya na lang tayo and then bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi. Kundi siya ay talagang nag-aasikaso. Nagtatrabaho siya. Second, every minute, every hour, every day ay andyan ang Diyos. Okay? At makikita natin yan sa ehemplo sa Garden of Eden. Nung kanyang nilikha ang tao, ay nandun siya. Diba? Sabi nga, nung nagkasala na nga sila, Adan at si Eva, sabi niya, where are you? Dahil nagtatago sila. Hindi nakikita ni God sila. Pero yun ay para lang maintindihan natin na ay nagtatago kayo kasi nagkasala kayo. So, ibig sabihin, talagang andun ang Diyos, nakikihalubilo. Tinitingnan niya, He is coordinating, He is doing the work likewise. Ang sabi nga na He holds the creation in His palm. Sabi nga, so ibig sabihin, kung hindi niya hawakan ito, pwedeng mag-iba ang direksyon ng ikot ng mga planeta at pwedeng ikamatay ng mga tao sa mundo kung mangyari yan. Kung bakit ganun na lang kalayo ang araw sa mundo ay dahil perfect ang pagka-create niya ng Earth na yan ang tamang distance para hindi tayo masunog o hindi rin naman tayo ginawin at malusaw. Okay? Ayan. Ayan. So walang bagay na outside sa control ng Diyos. Siya ang nagpo-control, siya rin ang nag-rule. He is king over all of His creation. Yan ang sabi sa Psalm 115 verse 3, Our God is in heaven, He does whatever pleases Him. Psalm 95, 3-5 says, The Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. In the ancient Near East, pag sinabing merong Diyos ng dagat, ay hiwalay ito sa Diyos ng kabundukan o Diyos ng lupa o Diyos ng nandun sa himpapawid. Okay? Yun ang paniniwala nila. Pero ang ating Diyos, ang tinatawag nating si Yahweh, si Jehovah, ay sabi nga, nag-iisang Diyos lang yan. Yeah. Yung mga gods na tinatawag dyan sa Bible ay hindi naman talaga tunay ng mga Diyos. Okay? They are not really truly God because there's only one God. Even Pharaoh himself, who claims to be God and is worshipped by the Egyptians, is not really God. At makita naman natin kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Pharaoh o laban kay Pharaoh. So, there's only one true God, the creator of all things. Yan sabi ng Jeremiah 10:10-12 at ng Revelations 4:11. So, as the creator, God is perfectly satisfied in His creation. Yun natin yan kasi nung kanyang create, diba? Nung ikapitong araw, He rested. So, Genesis 2:1-3, sinasabi dyan na yung culmination ng trabaho ng Diyos sa creation. Sabi niyan, Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array.
by the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. Hindi sa nagpahinga ang Diyos as in parang natulog siya. Okay, hindi. Kundi parang ma-appreciate niya yung kanyang ginawa. Di ba? Parang tayo, may dinesign tayo, tapos natapos. Gusto nating tingnan, di ba? Gusto nating i-appreciate. Uy, ang ganda ng gawa ko Ayan. So, ganun din ang Diyos. Then God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. And God does not rest because He runs out of energy. Hindi po siya nawawalan ng lakas. His rest indicates that He enters na ma-enjoy niya lang yung handiwork niya at yung tinatawag na covenant relationship niya with His creation. At yan, tandaan nyo, yung covenant, madalas nating maririnig yan as we go along in this study. As Scripture later teaches, in God's rest, we fully experience Him as our God and know what it means to be His people. Yan ang sabi sa Hebrews 3:7-4 hanggang Hebrews 4 verse 11. Yan. So, the second character na makikita natin sa creation story is ang tao, yung humanity. The creation narrative reaches its high point in the crown of God's creation. Nung na-create niya na ang lahat, sabi nga niya, di ba, na let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and all over the creatures that move along the ground. So, may purpose pala ng Diyos kung bakit create niya ang tao. So, dito makita natin sa Genesis chapter 2 rin, God creates humanity as His final work of creation. Kumbaga, yan ang pinaka-masterpiece niya. Obra maestra niya. Why? Because He created them in His own image. So when the story reaches this point, sabi nga, nag-slow down na yung pacing. At ngayon yung camera, kumbaga para tayong nasa pelikula, nag-zoom na ngayon. Pina-zoom ng director na makita ano nga ba ang nasa isip ng Diyos? Ano ba ang kanyang layunin? Ano ang kanyang design para sa tao? At yun na, ito na yung sinabi. Na sabi nga, he told the man to really, sabi nga, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ayan. At binigyan pa ng mga seeds para itanim, para mamunga at para meron silang kainin. So ito makikita natin yung special moment, yung creation time na yan. And masasabi natin din na coronation. And bandang huli, sabi niya, God saw all that He had made and it was very good. Genesis 1:26-31. So, tayo ng mga human beings, ang katotohanan patungkol sa atin is that tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Pero ano bang ibig sabihin nito? Marami na nagsulat patungkol dito sa subject matter na ito. Ang central meaning, bakit rinate ni Diyos ang tao? Well, definitely, one is to represent Him in the world. Okay? Maging representante ng Diyos dito sa kanyang nilikha. So in the ancient world, ang mga hari, they represented the gods. They were the image of the gods. Dito sa story ng Bible, however, it's not merely the king who represents God, but all of humanity. So every human being, whether male and female,
was created to represent God by ruling over creation. So, tayo ay parang hari at mga reyna na kung saan inatasan tayo ng Diyos na pamunuan ang kanyang creation. Okay? We are God's image bearers. Kumbaga, para tayong mga ambassadors. Tayo nagre-representante ng ating bansa. Pupunta ka sa ibang lugar, ambassador sa Japan, okay, ng Pilipinas, then ibig sabihin, dala-dala mo yung imahe ng ating bansa. So, ganun din dito. So, that makes us royalty. Okay? So, humans are also created for one another. So, hindi lang para i-representante natin ng Diyos, pero sinasabi rin para magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa. Kaya Genesis 2, makita natin yung detalye dyan ng creation as male and female. Sa Genesis chapter 1, dinescribe yung 7 days of creation. Sa Genesis 2, nakafocus naman yan dun sa single day nung paano tayo create ng Diyos ang tao. Okay? Though paulit-ulit, dineclare ng Diyos na it was good. Sa Genesis 1:31 at sa iba pang mga verses, one striking feature of the story is that something God does is not good. Okay, nagulat po kayo doon. Meron palang hindi maganda. Okay? Sabi nga, God does is not good. There was something. At yan, nakasulat na sa Bible. And He makes it clear what He means. Sabi dyan, it is not good for the man to be alone. So everything is good in all creation. Pero sabi nga, it is not good for the man to be alone. So I will make a helper suitable for him. Genesis 2:18. Kaya makita natin, si Exie, malungkot siya ngayon kasi wala si Rose. Pero pag bumalik na si Rose by Friday, masaya na siya uli. Kasi nga, doon create tayo ng Diyos na meron tayong katuwang. Okay? Meron tayong kasama. Kaya mag-asawa, very important yan. At later on, hindi siguro ngayon, baka sa susunod ay makikita natin yung importansya ng marriage. So, let's continue. A perfect Adam in a perfect place called the Garden of Eden and in relationship with a perfect God, yet he still needs someone to complement him. Okay? Para bang, okay na? Kung si Adam nandun na yung lugar, nandun na yung relasyon niya sa Diyos, di ba okay na? Hindi. Sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. So he even needs help to recognize this need. The Lord, anong ginawa? Pinarid na ng Lord ang mga hayop sa harapan ni Adam para makita niya. O saan dyan ang pipiliin mo? Ang ginawa ni Adam, pinangalanan niya lahat ng mga hayop. Pero sabi nga pagdating sa suitable partner or helper, wala siyang nakita. And for this reason, God custom builds a wife for Adam. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng Una, pinatulog niya si Adam at pagkatapos nito, habang siya natutulog, kumuha ang Diyos ng isang parte ng kanyang katawan, yung rib. Okay? At klinos niya ito, yung flesh. Okay? Naging surgeon dito ang Diyos para lang mailabas ang magiging katuwang at partner ni Exie. Ni Adam. Okay? Yeah. Then the Lord God made a woman from the rib He had taken out of the man, and He brought her to the man. Genesis 2:21-22. So mere words are not enough to express Adam's awe at meeting his wife for the first time. Parang si Exie. Nung niyang masilayan ang ganda ni Rose, sabi niya, hindi siya makapagsalita. Kaya eto, only a poem will do. Ano yung poem? Ano yung binanggit niya? Ito yung pinaka-first love song. Okay? Ang sabi,
ni ni Adan. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. So the woman complemented Adam in every way. Okay? Even young children see the physical differences, although they don't know all the details of how male and female bodies work. Pero ang mga bata, alam na nila na ay ako babae ako. Ako lalaki ako. Pero anong ginagawa ngayon ng mga mundo, ng mga tao ngayon, ng mga yung mga nasa Western Hemisphere, gaya ng Amerika at ng Europe. Okay? Ano gusto nilang gawin? Yung nangyari sa Olympic Games, di ba? It is a mockery of the, ganun ang gusto nila na parang, hayaan mo na yung bata ang magsabi kung siya ba ay lalaki o babae. At kung kinakailangan operahan na, yung bata ay operahan na para palit na yung kanyang sexual organ. See? Anong ginagawa ng mundo? Hindi naman yan ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos is that pagka nagkamulat na ang mga bata, malalaman na nila kung sila ay babae o lalaki. Hindi kagaya na yun na sabi, pinakamadali lang daw gawin ay ang magpalit ng iyong identity. Okay? Sa Australia, for example, online na. Kung ayaw mong maging lalaki, na lalaki ka, gusto mong maging babae, fill up lang ng form, submit mo, and that's it. Kaya tuloy, tinanggap yung isang boksingero doon sa Paris Olympic dahil ang passport niya ay babae siya. Samantalang ang buong katauhan niya ay makikita mong andun talaga malakas na makikita na lalaki ito. Okay? Tuloy makita natin wala na. Yung Olympics hindi na talaga magandang panuorin dahil sa mga video niya. Okay. So tayo magpatuloy. So, God's design, of course, ay hindi lang tungkol sa physical body. Sabi nga, at her core, the woman is different from Adam. Magkaiba. Yet she equally bears the divine image. So magkaiba ng hugis, magkaiba ng sex organs, pero sabi nga, both are equally bearing the divine image. Ibig sabihin, both are image bearers of the Creator. And so the man and the woman fit together in a way that bonds them at the deepest levels of their experience. So in God's plan, the design of male and female not only binds them together, but in the establishment of marriage, serves as the building block to the family and by extension to human society. So ito hindi invention ng tao. Ito ay mismo disenyo ng Diyos na magkakaroon ng lalaki at babae at sila ay magiging isang sa paningin ng Diyos, magiging mag-asawa. At dahil nga dito, sabi nga, dito rin magsisimula ang society. Na ngayon ay gustong sirain, wasakin ng mga ibang grupo na nandyan at sabihin, hindi na natin kailangan ng mga gender identity. Ano magyayari? Paano mag-create? Paano magpaparami kung lalaki sa lalaki, babae sa babae? Wala na. Masisira ang society, masisira mismo ang family na ang Diyos mismo ang institute nito. Okay? So, ang pinakapundasyon ng marriage is stated this way. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Genesis 2:24-25. So dito makikita natin na yung disenyo ng Diyos pagdating dun sa marriage ay dun pa nga lang sa unang libro ng Genesis ay kanya nang inilatag. Kasi yan hanggang sa kahuli-huliang libro ng
Biblia, ang Book of Revelation, ay makikita natin ang pinaka-trajectory, ang pinaka-punto, okay, ng Diyos kung bakit napaka-importante ng marriage. At makikita natin yan as we go along. Itong God-ordained institution of marriage will figure prominently in the Bible story. Hindi pa natin na-mention yung one final but enormously significant truth about humans. We were created, as the Bible says, in Adam. Okay? So, Adam isn't merely the first human being God made. He also served as humanity's covenant head and representative. So, nung pag-create niya kay Adam, si Adam mismo ang magre-representante sa Diyos sa kanyang creation. And so, yung magnitude, yung significance ng role na ito na kanyang gagampanan ay makikita natin sa buong history ng sangkatauhan. Okay? Nakikita natin ito mismo sa mga stories na nag-unfold sa buong Biblia. So, as the representative of all his later descendants, Adam was the one to whom God first spoke and gave the command to obey. Kaya, di ba, yung utos, sabi niya, eto, lahat yan pwede yung kainin, pero itong aking utos. Alam naman natin yung utos na yan, kung ano yun yung pinagbabawal na kainin. So, very unique. Okay? Ito yung singular role in creation and of God's continued expectation of obedience kay Adan at sa kanyang mga descendants na susunod. Okay? So yun lang. Kung sana nasunod lang ni Adan yun, di wala sana tayong problema. Pero hindi nga nangyari. Nahulog din sila sa kasalanan. The Lord commanded the man, you are free to eat. Ito nga yun, yung verse na sinasabi ko. Any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Genesis 2:16-17. So as the Bible story continues, yung role is being head ay makokontrast naman ito with the last Adam. Okay? So intindihin niyo ito meron palang first Adam at meron din yung tinatawag na last Adam. At magiging contrast, magkaiba ito. At yung last Adam ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? At siya yung magiging head ng bagong creation. Yung si Adam, siyang head ng ng creation, si Jesus naman ay magiging head ng new creation. Kaya sabi nga, maraming prominenteng tao sa scripture, pero itong dalawa, si Adan at si Jesucristo, they are the most significant because mayroong gustong ipuntiri ang Diyos natin dito. Okay? So the entire Bible is structured in terms of these two men. Sabi nga, we are either in Adam by our natural birth, kung tayo ay pinanganak ng ating mga magulang, sinapupunan ng ating ina, then tayo ay in Adam. Dahil nga si Adam ang representante ng mga tao. Okay? Noong una. Pero ang pangalawa is kung ikaw ay in Christ by a new spiritual birth, okay, ito yung pagiging born again, Romans 5:12-21, then ibig sabihin, ikaw ngayon ay na kay Kristo na, kabilang ka sa mga hinirang, mga ligtas at makakasama ng Diyos sa hinaharap. So wala po ibang option na available sa atin. Either we are in Adam at magpapatuloy yung mga ibang tao na sila ay sa fallen state ni Adam, nahulog sa kasalanan, or yung mga ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. So dalawa lang. Either you are in Adam or you are in Christ. And later in the Old Testament, sa First Chronicles, in-inform itong importansya
ni Adam by tracing yung lineage, okay, back to him. First Chronicles 1:1. And in the New Testament, Luke traces Jesus' genealogy back to Adam. So makita rin natin na si Jesus ay talagang anak ni Adan din. Okay? Anak ni Eva. Okay? Kasi lahat ng mga taong isinilang ay pinakaninuno, ancestors, ay walang iba kundi si Adan at si Eva. And dito sa Luke, ni-refer si Jesus as the Son of God sa Luke chapter 2 verse 38. So Jesus and Paul viewed Adam not only as an historical figure na makikita sa Matthew 19:4-6, 1 Timothy 2:13-14, Romans 5:2-21, 1 Corinthians 15:22-23, and verses 45-47, but as the one whose role and actions define all of humanity. So without the grasp of Adam and his representative role for good and sadly for ill, ibig sabihin, nung siya'y nahulog sa kasalanan kasama si Eva, kapag hindi natin mag-grasp ito, then sabi nga, the Bible story makes little sense. Pero dahil alam natin na ganito na, sila ay nilikha ng Diyos, pero sila ay nahulog sa kasalanan, at alam natin mayroong tinutumbok, may trajectory ito patungo kay Kristo, which is the second Adam or the last Adam, then makikita natin na may sense nga pala ang Biblia. There is a storyline na makikita natin masarap pala mag-aral ng Biblia. At nakikita natin mismo ang layunin ng Diyos, yung kanyang purpose, bakit niya ginawa ito. Na hinayaan niya na nahulog ang ating mga ancestors and later on ay kanya rin palang ililigtas. Okay? Ililigtas ang mga kailangan ng ating ancestors na sila. Okay? So dito na po muna tayo magtatapos sapagkat napakahaba pa po susunod na pag-aaralan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Back to you, XC. Kailangan natin talagang masimulan. So, mamaya po, i-send ko po yung recording sa inyo mamaya. Sige po, baka po meron gusto mong tanong. Yung mga hindi po magkatanong, pakimute po muna ang mga mic. Kuya Peter, baka naka-open pa ang mic mo. Yan, thank you Kuya Peter. Okay, baka po merong gusto magtanong dun sa mga senior ni Pastor Mike ngayong gabi. Meron po ba? Ano po yung medyo nag-ano sa inyo na nabanggit ni Pastor Mike na inyo natandaan na parang gusto niyo pang linawin maliban po dun sa tungkol sa asawa ko? Kay XC at kay Rose. Yun yata ang natandaan eh. Pastor, nabanggit po ninyo na ang nagpangalan po kay Eva is si Adan din. Hindi po ang Diyos. Alin? Nagbigay ng pangalan kay Eva. Yung ano? Opo. Kasi sa mga hayop, di po ba? Sa mga hayop, yeah.
Pero kay Eva, ang Diyos pa rin na nagbigay ng pangalan. Oh, wala naman sinabing si Adan yung nagano na basta sinabi niya lang na Woman. bone of my bone, di ba? Opo. Flesh of my flesh, sabi niya. And she shall be called woman, for Woman. she was taken out of man. Okay. Yung pagiging, yung Eva, okay, yung ibig sabihin noon is the mother of all creation. Yan ang ibig sabihin noon. Eve was the first woman, is the wife of Adam, and the mother of all humankind. She provided perfect companionship and help until she fell to the temptation of the serpent. Mercifully, God promised that her offspring would soundly defeat that evil one. So, yung nung nagising si Adam, sabi nga, at nakita niya si Eva, okay, hindi si Exie, at nakita niya si Rose, okay. Ayan. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Ibig sabihin nun, Isha. Okay, because she was taken out of man, which is Ish. So dinagdagan lang ng A para maging feminine. Okay, ayan. So yun yung Hebrew word. So, since binigyan ng dunong ng Diyos si Adan, ay nabanggit niya ang poem na ito. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. So, ibig sabihin yung woman, yung pagiging woman. Okay? Ayan. Thank you po. Mm-hmm. Yung pangalang Eva, di ba isa lang yon, Eva? Hindi ginawang dalawa, kaya dapat isa lang yung asawa. Hindi pa iba-iba. Ayun. Ayun. Bigyan ng jacket yan. Oh, may dagdag may dagdag. Bigyan ng jacket yung nasa line 3 na yan. Bigyan ng jacket. At giniginaw. walang yumayakap. In the level of 1 to 10, gaano kaya kalungkot si Adam nung wala pa si Eva? Hindi, wala pa naman siyang kasi hindi pa niya alam eh. Pero si Lord alam na niya, kaya nga ang Diyos mismo nagsabing, of all the things God has said good, there's one na sinabi niyang it's not good. And ano yon? It's not good for man to be alone. Ayan. So, maraming tanong ko, kaya lang parang sa lugawan babagay ako. sige, baka pwede na rito kahit hindi na tayo pumunta sa lugawan. Chapter 5. Sige. Gano'n ka na. Itanong mo na. Habang nakaka-relate sa'yo si Exie ngayon. Tama bro. Relate ako sa'yo. Hindi, curious lang ako kung makita ko, kung pupunta na ako sa langit, una kong hanapin si Adan para may interview siya. Basta si Adan, siya pinakamapalad na lalaki at wala pa siyang mga in-laws. Oo. Ayan, tumawad si Fatima. Makaka-relate po dyan yung asawa ko.
Pero ano pa doon niya na-practice yung yung honoring yung mother and father kahit mother and father ko yun. Kasi bago, yung tatay ko po, love na niya yung asawa ko even before. Kaya lang bago po kami pinakasal, pinag-sign ng prenuptial agreement. Kaya medyo sumama yung loob. Tapos yung nanay ko naman ay talagang mata pobre kasi talaga yon. Pero no disrespectment po sa nanay ko. Talagang ganun lang po talaga siya. Pero mahal namin siya. Pero bago po sila yumao, nakita po nakita po nila kung gaano ako kamahal ng asawa ko. Tapos niyaka pa siya ng mama ko, sabi nagpasalamat sa kanya, salamat sa lahat. Ayun. Kaya praise be to God. Wow. Wow, gandang testimony yan ah. Ganda. Walang mangunguyang chips dito ah. Tagal yung niluluto ni Era eh. Baka yung kasi nabili namin, tagal maluto. Kanina pang alas 5 yata niluluto eh. Second daw. Baka chips na naman yung kakainin mo, bro. Kaya nga eh. Nasira kasi yung pressure cooker eh. Ginagawa ko naman, sinusubukong i-pressure yung baka. Binibigyan ko ng mga problema bibigat ay wala, wala eh. Ako magano na lang, loaf bread na lang ako, loaf bread. Yun, wala bang magtatanong kung may puso siya dyan? Ayan ako. Actually, wala akong tanong sa kanya eh. Kaya daw. Kaya yung gusto ko makita sa langit eh. Sino po ba nagpangalan kay Adan? Kasi kanina tinanong natin si Eni kung sino nagpangalan kay Eva. Kay Adan, sino po ang nagpangalan? Yan ang yan ang kailangan nating hanapin. Meron bang pinagpipili ang mga pangalan? Tulad na ginagawa ng mga bagulang. O nga no, baka naman. Pero ang pangalan po nila ay kung sino sila eh. Parang kung ano sila. Parang gano'n. Hindi naman katulad ng pangalan natin. Halimbawa, bagay sa kanya yung yung Jeffrey o kaya Robert, gano'n. Sa kanila talaga kung ano yung nila. May meaning. Oo, may meaning po talaga. Parang nung tinanong ni Eva, si Adan, kasi si Adan nagpangalan ng mga hayop, di po ba? Tinanong siya ni Eva, Adan, hindi ka rito, bakit elepante ang pinangalan mo sa hayop na ito? Sabi niya, mukhang elepante eh. Parang gano'n. Kaya gano'n din yung... di ba? Mukha naman talaga elepante. Di elepante itatawag. Mukhang unggoy. Mukhang unggoy. Unggoy itatawag. So, mukhang tao. Kaya tao ang itatawag. Parang gano'n lang yung logic. Pero yung sa atin kasi may pangalan. Kahit mga ayon sa nasusulat. Yung basta. hindi. Ano lang, Adan, di ba? Kasi mathematics si Adan. Kaya multiplication, di ba? Pakarami kayo sabi. Kaya Adan. Yung Adam. Bawiin yung jacket. Bawiin. Yung Adam is hango yan doon nga sa Hebrew word for man, di ba?
At yan ay sounds like doon sa Hebrew word ng lupa, ground, yung Adama. Ibig sabihin nga, talagang sa lupa nga galing si Adan, sa alabok. At yun yung kumbaga breathe sa nostril ng Diyos at naging tao. Ayan. So yung woman naman is siyempre kinuha rin doon sa pangalan na yon, sa Ish, naging Isha, kaya naging woman. Ayan. Okay? So yun yung pinagkunan ng mga pangalan nila. May ibig sabihin. Okay? Adam is man and woman, si Eva is woman. Ayan. So wag nang paiba-iba. Hindi po kaya yung woman ay yung tawag kay Adan dahil isinumpa na si Adan, woman. Corny na tayo, ha? Sinimulan mo kasi. Kayo talaga, porque wala yung mga asawa nyo eh. Kaya ganyan eh. Seryoso. Baka may mga tanong sila Ate Fatima, sila Ate Zeni, Kuya Peter. Ate Marison pala, bago tayo matapos. May 10 minutes po tayo. Ay yung tanong po ni Ate Marison nung Tuesday, paano daw ba masisiguro na ligtas yung isang tao? O paano ka makasisiguro na ligtas ka na nga? O paano mo masisigurado na ligtas yung ibang tao? Parang yun po ito. Yan. Sino gusto sumagot? Baka po merong gustong sumagot sa atin. Bawa si Jerry. Paano ko ba masisigurado na ligtas tong si Jerry? Ako, paano ko ba masisigurado na ligtas na ako? Yan. Mayroon sa Romans 8:16, sinabi ni Pablo na the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. So it is the Holy Spirit who confirms or bears witness that we are indeed God's children. Sabihin, the work of the Holy Spirit in our lives, which is to convict sin and upang makita natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. And once a person being saved, ay mayroon na siyang fear of God, mayroon na siyang pagkatakot sa Diyos, at mayroon na siyang pagsamba sa Diyos, mayroon na siyang kamalayan tungkol sa spiritual na bagay because that person is already quickened or transformed or regenerate. So, si Pablo nagsabi na ang banal na Espiritu ang patunay na tayo mga anak na ng Diyos. Dahil ang ginagawa ng banal na Espiritu tuwing tayo nagkakasala ay mayroong tinatawag na real sorrow of sin, or tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan dahil naroon yung conviction ng Holy Spirit. Pagka wala yung conviction ng Holy Spirit sa buhay natin, every time we commit sin, ay patunay yon na unbeliever yung isang tao. At yan ang karanasan natin noon na tayo ay walang pakundangan sa paggawa ng kasalanan dahil walang conviction of the Holy Spirit. Pero ang isang tao na binago na ng Diyos, naroon na may sorrow of sin, na mayroon na siyang pagkalungkot sa kasalanan dahil naroon yung displeasure ng Holy Spirit sa kanyang buhay. So, yan yung patunay na tayo kabilang nasa Diyos. And at also, yung fruit ng banal na Espiritu sa buhay natin. So, what are those fruits of the Holy Spirit? Ay binanggit sa Book of Galatians. At ang opposite noon ay yung makalaman na pamumuhay. At yung makalaman na pamumuhay laging katunggali ng isang taong
mayroong ng banal na espiritu. So meron ng conviction of the Holy Spirit, samantala yung isang taong walang conviction of the Holy Spirit ay patuloy siya sa kanyang kasalanan. So kaya may binanggit sa scripture, for example sa 1 Timothy or 2 Timothy, yung served with conscience. Ibig sabihin, may kalyo na yung konsensya, wala na siyang wala nang pakundangan sa kasalanan dahil may kalyo na yung konsensya. So isang taong paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan ay hindi na niya mararamdaman na yung guilt dahil siya ay sanay na roon. Ang binanggit yung title ng book ni John MacArthur noon, yung Vanishing Conscience. So nawala na yung konsensya, yung conviction doon sa kasalanan. So mag-ingat tayo na hindi tayo mahulog sa ganong klase na karoon tayo ng surge with conscience na wala nang pagka sabihin wala nang pakiramdam doon sa ginagawa ng kasalanan na parang okay na sa kanya. So yun yung mga indicator na isang tao ay hindi pa mananampalataya. Pero sa isang mananampalataya ay naroon yung pagkalungkot sa kasalanan. Every time we commit sin, there is real sorrow of sin, and we come to the Lord with humility, with repentance, asking God's forgiveness for our sins. Back to you, Brother Exi. Yun. So, salamat po, Pastor Jay, sa sagot. Yan. Meron pa po bang mga tanong? Nasagot na rin yung tanong ni Marison. Kaya nga. So, ang tanong ngayon, ligtas na nga ba tayo? yan ang tanong. yan yung tanong mo, sagot mo. Kaya nga. Tanong mo, sagot mo. Yan. Yun, ikaw lang po makakasagot niyan. Tayo lamang makakasagot. Kasi hindi nga natin mababasa sa panlabas na anyo ang isang tao Okay? Minsan mali pa tayo na hindi yan ligtas kasi ganyan. Yung pala pagdating sa langit, ligtas siya. Di ba? Kasi tao tayo hindi tayo Diyos para mahusgahan kung yung taong yun dahil sa panlabas na anyo lang masasabi na natin kung ligtas o hindi. At least yung mga nabanggit ni Pastor J, yun yung mga at least yung bunga, yung fruits nandun, tsaka yung kanyang pangunawa sa ebanghelyo na alam niya makasalanan siya at hindi naman ibig sabihin perfecto na siya, hindi na siya nagkakasala pa rin. Pero yun na nga, may pagkamuhi siya dun sa kanyang kasalanan, and at the same time andun yung kanyang paglapit sa Diyos na tanggalin niya na ito, kunin niya na ito, alisin niya ito. Yan. Hanggang sa So tayo nakikipaglaban pa rin ng ating sabi nga spiritual ay nakikipaglaban pa rin sa laman kasi andyan pa rin. Nandito pa rin tayo sa katawang lupang ito. Kaya it's a daily battle. So yun lang aking sasabing dagdag. So 3 minutes na lang po. Siguro po dito na muna tayo matatapos. At sa susunod pong Thursday, yung part 2 nung tinuturo ni Pastor Mike. Ayan. Brother Jerry, baka pwede kang closing prayer.
Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming pong napag-aralan ngayon. Napakaganda po ng aming pong discussion. Kami po ay nare-refresh sa pinakapundasyon ng aming pananampalataya. Unang-una sa lahat, O Diyos, aming kinikilala na ikayo ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, lumikha sa bagay dito sa mundo. Sa ganong dahilanan, Panginoon, ay lalong napagtitiyak ang aming pong pananalig at pananampalataya sa inyo dahil nakakatiyak kami, meron po kaming kasiguraduhan, meron kaming seguridad, O Diyos, na ang bawat buhay ng bawat isa sa amin ay nasa inyong kamay at sa ganoon ay hindi kami dapat matakot at hindi kami mag-alinlangan upang kami po ay nakasalig ang aming pong pananaw sa buhay ay hindi lahat ay maganda, Panginoon, dahil nandun yung kasalanan. O Diyos, nangyayari po sa aming paligid ngayon, Panginoon, sa mundo ay ang binabago, Panginoon, ang inyong disenyo sa pamilya at sa pag-aasawa at ang yung aming pong mga lalaki at babae na nilikha mo ay dinadagdagan pa po nila at iniiba, Panginoon. At nagkakaroon, O Diyos, ng distortion sa likas na layunin mo sa sangkatauhan. Nawa, Panginoon, ay samahan niyo po kami sa aming pong mga panahon na nag-iisa at kayo po, Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng sigla at kalakasan sa bawat araw, O Diyos, na aming kinakarap na mga iba't ibang mga desisyon na dapat mo namin gawin sa pamilya, sa trabaho, sa bahay, Panginoon, mga maliliit o malalaking size ng mga problema, ay tulungan niyo po kaming harapin ito, Panginoon. At O Diyos, salamat po kay Pastor Mike sa paglilinaw pa niya, Panginoon, at pagbibigay niya ng oras upang mag-aral at upang meron siyang may turo sa amin, Panginoon, at ganoon din sa kanyang paglagong spiritual din, Panginoon. Habang inaaral ang salita mo, ay siya rin naman ay nag-grow, Panginoon, at nagkakaroon pa ng kasiglahan sa kanya pong paglilingkod. At nawa, ganun din po sa lahat sa amin, O Diyos, na habang kami nakikinig naman, ay kami rin po ay may paglagong nangyayari din sa amin, O Diyos. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang kalwalatian. Papuri sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you, salamat. Everyone. Good night. Salamat.